Eto na mga idol, Bob Arum, bigo, natanggalan ng 4 na titulo itong si Naoya Inoue. Hindi daw pwedeng basta-basta tanggalin kung walang nakakalaban na Amerikanong boksingero. And bago tayo magpatuloy mga kaibigan, pa-like and subscribe and pa-hit ng notification bell. Maraming salamat po mga kaibigan, napakainit na pinag-uusapan ngayon. Dahil nga, etong si Inoue ay hindi lumalaban sa bansang Amerika. Then recently, alam naman natin kapag hindi sumunod si Inoue sa protocol nga po ng World Boxing Organization, ay yung mga titulong hinahawakan nito ay pwedeng o posibleng mapawalang bisa dahil na rin niya sa pagpapatibay nitong top CEO boxing promoter na si Bob Arum. But recently lamang ay pumalag nga po etong kampo ni Naoya Inoue. Lahat daw po ng mga titulong kanyang hinahawakan ay hindi pwedeng galawin nitong bansang Amerika o ni Bob Arum hanggat wala silang inilalaban sa kanila. Kung gusto daw mapawalang bisa o tanggalin yung mga titulong hawak ng Hapon na si Inoue, ay magbigay daw sila ng Amerikanong boksingero na pangtapat dito kay Naoya Inoue. Sa kabilang banda naman mga kaibigan, etong mga titulo ni Inoue nakatutak na sa bansang Japan. So makakalaban po ng promoter na si Bob Arum, etong mga fans ni Naoya Inoue. Protesta po talaga ang mangyayari dyan, yung tipong hindi pa lumalaban si Inoue sa bansang Amerika, tatanggalan ng mga titulo. Well, para sa akin, nagdidesisyon lang naman ito si Bob Arum base nga po sa protocol itong World Boxing Organization at ng WBA, dahil ang boksingerong laging umaapela o hindi tumutupad sa kasunduan na lumaban sa mga bansang inilaan, tulad na lang sana na magiging laban ni Inoue at ni Luis Nery sa bansang Amerika, pero postpone ililipat nga po sa bansang Amerika. Hindi naman pumayag ang kampo ni Inoue. Sa pagkakatong ito, sinisilip din po kasi ng World Boxing Organization yung mga ginagamit po na tools or mga kagamitan nitong si Naoya Inoue, especially yung gloves, kung may daya nga daw po. Bakit daw po? Kasi kapag sa Japan lumalaban nitong si Naoya Inoue, nasisiguradong laging panalo. Kung hindi panalo, tabla naman ang nangyayari. Yung tipong kahit bugbog na siya or nakakalamang sa score ng kalaban, ay bumabaligtad ang sitwasyon. Very obvious yan mga kaibigan. And as of now, alam naman natin, medyo hindi rin naman talaga kalakasan etong si Naoya Inoue, pero laging panalo basta sa bansang Japan lumalaban. So ang gusto or main point dito nito nga po si Bob Arum, may lumaban naman dito sa bansang Amerika, which is very fair talaga. Sino ba ang lalaban kay Naoya Inoue mga kaibigan? Ito sasabihin ko sa inyo, makinig po kayong mabuti. In case talaga na matuloy ma-postpone, ito nga po si Luis Nery lumaban dito sa Mayo 6 kay Naoya Inoue. Ito po si Casimero Cuadro Alas ang isusunod talaga na prospect po na lalaban sa kanya. Bakit kamo? Nasa pang top 3 na list yan, Ibig sabihin, pag hindi pumayag ng isa or nagkaroon ng problema yung isang boksingero mga kalaban ni Inoue, bigla ang palit po ang mangyayari. And for sure tayo dyan, kung hindi sa bansang Japan mangyari ang laban, sa bansang Amerika. Etong si Casimero, talagang pinapaboran po ng mga Pilipino dahil wala pa tayong champion ngayon, na nakakatalo dito kay Naoya Inoue. Yung mga Pilipinong lumaban kay Inoue, taob po lahat. Si Nonito Donaire, si alias Pretty Boy, etong si Marlon Tapales, lahat po sila hindi nakaporma. So isang boksingero na lamang hinihintay natin na makakapalag at makakatalo dito sa halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Well mga kaibigan, patuloy ko kayong i-update. Please huwag kalimutan mag-like